Hi, Vivi! Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi when dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila, How do you cope with that? magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplement. MX3, dito ako believe. Asha, Raya, and Anna and Elsa from Frozen 2 at Disney on Ice presents Magic in the Stars at SM Mall of Asia Arena, December 20 to January 4. Tickets on sale at smtickets.com. Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Ali. Hindi ko tunay na pangalan. DJ Lindsay, bakit kailangan magsinungaling ng mga taong pinagkakatiwalaan mo? Ang sabi nila, mahal nila tayo. Pero bakit kailangan ibahin ang kwento? Bakit kailangan i-deny ang mga bagay-bagay? Mahirap bang maging totoo? DJ Lindsay, almost 7 years na po kami ng boyfriend ko. Nag-propose po siya sa akin last year. Pero isang buwan lang, nalaman ko na may something sila ng katrabaho niya. Ang pinakamasakit po dito is yung pag-amin na part. Inamin niya po sa akin lahat-lahat. Inamin niya na sinusundo at hinahatid niya yung babae. Pati na nung Christmas party nila. Pero meron pa po akong nalaman bukod po doon sa hatid sundo. Nagyaya pa pala yung girl na mag-antipolo sila ng silang dalawa lang. Mula sa norte, papunta sa south, ang uwi nila, DJ Lindsay. Nag-away kami. I called off our engagement. Nagmakaawa yung boyfriend ko na ayusin namin yung problema. Pero ang sabi ko, baka mas kailangan natin bigyan ng space ang isa't isa. Few weeks after naming mag-away, DJ Lindsay, nalaman ko na nagpunta pa sila ng Sagada kasama yung babae last January.
pinakamasakit dito, nakita ko na meron silang mga videos. Yung mga videos na magkasama sila. At para bang mahal na mahal nila yung isa't isa. Nakadanta yung ulo ng isa, habang yung isa natutulog. Tapos, nakakapit ng malala sa braso ni boyfriend yung babae. Ang sabi niya sa akin, wala naman daw mali siya yun kasi magkaibigan lamang silang dalawa. Ang sabi niya, ganun talaga. Ganun naman ako sa lahat. Talaga ba? Sa isip-isip ko. Kahit pamilyado yung babae, ganun talaga siya sa lahat. Minsan naiisip kong kontakin yung asawa ng babae pero hindi ko alam kung tama bang gawin yun. Alam kong niloloko nila ako. Hindi ako pinanganak kahapon. Pero hanggat maaari, hindi ako gumagawa ng iskandalo dahil hindi yun ang level ko. Tanong ko lang, DJ Lindsay, is our relationship still worth fighting for? Paglalaban ko pa ba? O ititigil ko na? Hanggang ngayon po kasi, hindi pa rin ako umuoo doon sa kasal na kinancel ko. Iniisip ko, kung itutuloy ko to, magiging masaya kaya akong misis? O baka katapusan na ng buhay ko kapag nagpakasal ako sa kanya? Tulungan niyo po ako. Di ko po alam kung anong dapat kong sabihin sa boyfriend ko, kung dapat pa ba siyang kausapin. Napakasakit po na nagtiwala ka sa taong nangakong mamahalin ka pero siya rin pala yung wawasak sa puso mo.